Nag-iisang anak si Dr. Caitlin Sandoval ni Mr. and Mrs. Sandoval na siyang mga retired doctors na rin at kasalukuyang nasa ibang bansa pat nagbabakasyon. Naging idolo ni Caitlin ang kanyang mga magulang, kaya naman magmula pa noong siya'y magkaisip hanggang sa magdalaga ay pangarap na niyang maging katulad ng kanyang mga magulang. Kaya naman ngayon isa na din siyang successful sa larangang iyon at isa sa mga young and famous surgeon sa henerasyon. Mabait din ang dalaga at napaka down to earth. Madalas din siyang nagpupunta sa ibang bayan para gawin ang free check-ups at medical mission na siya mismo ang nangunguna. Doon niya nakilala ang binatang si Theo, isang magsasaka na isa din sa nagpa-check up sa kanya. Theo, may mga kasamahan ka pa ba sa bahay niyo na may mga dinaramdam? Pwede mo silang dalhin dito next week para ma-check up ko sila. Panimula pa ni Caitlin nang matapos na siya sa kanyang trabaho. Napaubo naman ng mahina ang binata at huminga muna ng malalim bago nagsalita. Meron po, Doc. 2 po sila. Pero ang isa ayaw magpa-check up eh. Ang isa naman medyo malubha na. Oh, malubha? What do you mean malubha? Natingnan na ba siya before? Ano bang sakit niya? Wala po, Doc. Huwag niyo na lang po iyong pansinin. Natatakot po kasi silang magpa-check up eh. Lalo na kapag negatibo ang resulta. But why? Ayaw ba nilang gumaling? Gusto naman po, Doc, pero sobrang hirap po ng buhay ngayon eh. Kahit nga simpleng pa-check up at gamot lang, hindi na namin kaya. Kaya nga ako nandito eh, para ma-check up ko kayong lahat ng libre. May mga gamot din akong pinoprovide. Kapag naman kailangan talaga ng masusing operasyon, i-recommend ko agad sila ng magtungo na ng hospital. Ayun na nga po ang problema, Doc. Wala po kaming pera pampahospital. Magagawa naman iyon ng paraan eh. Besides, mas importante pa ba iyan kesa sa kalusugan niyo? Okay, better bring them here next week dahil babalik ako dito for my last check-up. Tutungo na naman kasi ako ng ibang bayan para sa isang medical mission ulit kasama ang team. Kaya mo ba silang kausapin at kumbinsihin, Theo? Susubukan ko po, Doc. Sige, aasahan ko yan ha. Okay, aalis na ako at baka maabutan pa kami ng ulan. Salamat, Doc. Mag-iingat po kayo. Ngumiti na lamang si Caitlin saka kinawayan si Theo bago nagtungo sa gawi ng kanyang team at sumakay na sa kotse. Habang nasa biyahe ay hindi naman napigilan ng kapwa niya doktor na si Doc Leia na mapatanong. Doc, I saw you kanina with that guy. Kilala mo ba siya? Sino, si Theo ba? Yeah, kilala ko naman siya. Why? I mean, matagal mo na ba siyang kilala? Medyo. Noong last month kasi, nakita ko siya sa ibang bayan at isa siya sa nagpa-check up sa akin. Last week naman, nakita ko ulit siya dito. Really? Baka naman iniista ka niya. Come on, Doc Leia. Hindi naman siguro. Tsaka taga rito daw siya eh. Ngayong nakita ko na siya ulit so kinausap ko na siya. And asked if may kakilala pa ba siyang may dinaramdam para ma-check up ko. Paliwanag naman ni Caitlin sa kaibigan. Masyado ka ng friendly sa mga tao dito, Doc. Baka mamaya iyan pa ang ikapahamak mo. Ano ka ba, Doc Leia? They're all approachable and good to me. Huwag naman natin silang i-judge just because they look like that. Isa pa, nasisense ko na mabait si Theo. Mabait kasi gwapo? Naku, Doc. 2 beses na akong nabiktima sa mga pasimpleng gwapo niyan. Gwapo nga at mukhang mabait pero nasa ilalim ang kulo. Iyan ang delikadong maging kaibigan, Doc Kate. Hindi na umimik si Caitlin bagkos ay tinawanan niya lang ang kaibigan.
Ayaw niya kasing maging judgmental lalo pat wala namang ipinakitang masama si Theo sa kanya, kundi kabaitan lang. Lumipas pa ang ilang araw ay bumalik muli si Caitlin kasama ang team sa bayan nila Theo upang simulan na naman ang libreng check-up. Pagdating ay natuwa pa ang dalaga dahil marami ng taong naghihintay sa kanila. Kaya agad na rin nilang sinimulan isa-isa ang kanilang mga trabaho. Napalingon pa si Caitlin sa paligid dahil hinahanap niya si Theo pero walang kahit anino ng binata ang naroon. Dok, baka hindi ka naman makapag-focus dyan ha dahil mukhang lumilipad na naman ang isipan mo. Ismid pa ni Doc Leia sa kanya. Oh gosh, baka ikaw pa yata dyan ang hindi makapag-focus, Doc Leia ha? Dahil sa kaka-observe mo sa akin. Tawa din ang dalaga. Bahala ka dyan, mukha kasing sa letter T na naman ang hinahanap mo eh. Exactly, letter T, tao. Mga tao pa ang hinahanap ko para ma-check up pa natin sila. Okay na ba? Ikaw talaga oh. Natawa na lamang si Doc Leia kaya napailing na rin ang dalaga habang natatawa. Ilang sandali pa nga'y hindi naman siya nabigo dahil nakita niya na sa wakas ang taong kanina pa niya hinahanap, si Theo. Namangha naman ang doktora dahil parang mas pumata at gumwapo pa si Theo ngayon. Marahil nakasuot kasi ito ng formal na damit na parabang isang matinee idol. Nginitian siya ng gwapong binata kaya ngumiti na rin ang doktora. Magandang umaga, Doc. May dinala pala akong suman at biko. Baka lang gusto mong kumain ito? Parang nahihiya pang wika ni Theo na siyang ikinangiti palalo ng dalaga. Ay sus, oo naman no. Masarap kaya to. Salamat ha. Oh, talaga ba? Kumakain ka niyan? Oo naman. Noong bata pa kasi ako, ang dati kong yaya mahilig gumawa ng ganito. Kaya napapakain na rin ako. Pero ngayon, madalang na lang kaming nakakain nito. Thank you ha. Ngiti pa niya kay Theo. Walang anuman po. Akala ko nga hindi na kita maabutan dito eh. Well, sakto lang talaga ang dating mo. At kakain pa naman kami ng tanghalian bago kami umalis. Baka kasi may humabol pa eh. Oh, by the way, wala ka yatang kasama. Hindi mo ba sila nakumbinsi ang mga kasamahan mo sa bahay? Hindi eh. Ayaw daw nila. Hindi ko na lang pinilit at baka magtampo pa sila. Oh, okay. Wala din naman akong right para pakialaman kung ano man ang desisyon nila. It's still up to them. Pero kapag nagbago ang isip nila, here's my address. Sa city to. Pwede niyo akong puntahan sa bahay ko. Sabay bigay nito sa kanyang card. Salamat. Hayaan mo, sasabihan ko sila. Aalis ka na ba? Saluhan mo muna kami sa tanghalian. Oh no, wag na Doc. Nakakahiya sa mga kasama mo. Aalis na din ako. Nagpunta lang talaga ako dito para mahihatid yang suman at biko. Masaya ako dahil kumakain ka naman pala niyan. Oo naman no. Mukha lang hindi. Pero gustong gusto ko to. Okay, sige. Mag-iingat ka pa uwi, Theo. Kayo din po, Doc. Oh, hindi na po ba kayo babalik next week dito? Hindi na muna. Sa ibang bayan na naman kasi kami pupunta. Last 2 bayans na lang at tapos na. Makakapagpahinga na rin ako. Bakit? Wala naman. Pero pwede naman siguro kitang puntahan sa inyo kapag may ibibigay na naman akong suman at biko, diba? Oh yeah, oo naman. Pero kapag tiyempong wala ako doon, pwede mo namang ibigay sa guard. May guard kang bantay sa inyo? Oo, why? Wala naman. Natanong ko lang. Sige aalis na ako, Doc Kate. Salamat ulit. Tumango naman si Kate at muli pang nagpasalamat sa binata dahil sa binigay nito.
Umalis na rin agad si Theo pagkatapos at nang medyo makalayo na ay doon na nga siya hinila ng kapatid niyang si Joyce. Kuya, sa tingin mo ba nakuha mo na ang loob ng doktorang yun? Joyce, parang mali itong gagawin natin eh. Ipahospital na lang kaya natin ang asawa mo. Okay ka lang ba kuya? Saan naman tayo kukuha ng perang ipambabayad sa ospital? Isa pa, iyang mga doktor na iyan, mga abusado yan sila. Pera-pera na lang talaga ang lahat eh. Sa tingin mo rin ba, uupirahan nila si Ben na walang dinadaw na pera? Hindi. Saan naman tayo kukuha ng pang-down eh? Sa pagkain pa nga lang natin, ihirap na tayo. Pero kasalanan rin naman ng asawa mo kung bakit siya nagkakaganyan eh. Kuya, alam ko at hindi ko naman tinatanggi yun. Pero lahat naman tayo nakinabang sa dinala niyang pera ah. Isa pa, matagal na natin yung pinagplanuhan. Ngayon ka pa ba aatras? O baka naman tuluyan ka na rin nabighani sa magandang doktorang yun. Kaya umuurong ang buntot mo dyan. Mabait si Doc Kate. Ano? Mabait? Kaya pala pasikreto mong nilagyan ng suman at biko ang baunan para dalhin sa kanya. Hindi naman yan kasali sa plano ah. Nagpapasalamat lang ako dahil gumaling ako sa gamot na binigay niya noon. Iyon lang talaga? Baka mamaya niyan may malalim ng kahulugan na ha? Sige na, umuwi ka na lang muna doon at samahan mo si Ben. Sina Greg lang ang kasama noon eh. Alis na muna ako at bibili ako ng gamot. Pilit na napatango naman si Theo at hindi na umimik. Inaamin niyang matagal na nga nilang napagplanuhan ang kunin ang loob ni Doc Caitlin, alang-alang sa libreng operasyon para sa asawa ng kapatid niyang si Joyce. Buo na ang loob ni Theo noon, pero nang makita niya ang magandang doktora ay parabang nagbago ang pasya niya. Parang ayaw niya nang ituloy kung ano ang napagplanuhan. Bukod kasi sa mabait ang doktora, hindi din ito matapobre kahit sobrang yaman nito. Ni hindi nga ito nagdadalawang isip na hawakan ang mga kamay ng mga pasyente niya kahit may mga sakit ang mga ito. Nagdaan pa ang ilang araw ay litong-lito pa rin si Theo sa kung ano nga ba ang tamang gawin. Ni hindi na nga siya masyadong nakakapag-focus sa pagsasaka dahil sa kakaisip sa dalaga. Hanggang sa sunduin siya ni Joyce sa may sakahan dahil sobrang lubha na ni Ben. Kuya, si Ben! Tarantang panimula ni Joyce. Anong nangyari? Sobrang putla na niya. Ano pang ginagawa mo dito? Isugod niyo na siya sa ospital. Kuya naman, para namang hindi mo naintindihan ang sitwasyon natin oh. Wala tayong pera. Anong gusto mong gawin natin? Hayaan mong mamatay ang asawa mo? Siyempre hindi. Kaya nga pinuntahan na nila Greg at Watson ang address na binigay ni Doc Caitlin sa iyo, diba? Ano? At paano mo naman nalaman na nagbigay sa akin ng address niya si Doc? Nakita kita isang araw na hawak-hawak mo yun. Kaya kinuha ko na kanina sa bulsa ng pantalon mo. I'm sorry kuya, pero kailangan na natin siyang pakinabangan ngayon. Ano bang pinaplano nila Greg? Malaman mo pag uwi. Sumunod ka na sa akin dahil walang kasama si Ben sa bahay. Huwag ka nang mag-guilty dahil gagawin lang naman ni Doc ang trabaho niya eh. Pagkatapos niyan, palalayain din natin siya agad. Pero Joyce, huwag ka nang maraming pero kuya. Dahil ngayon, for sure, kasama na nila Greg si Doc. Kaya sige na, sumunod ka na sa akin pa uwi. Mamaya na yan. Hindi naman mapakali si Theo dahil sa sinabi ng kapatid. Kaya imbis na unahin niya ang ginagawa, ay umuwi na lamang siya. At kinakabahang hinihintay ang pagdating ng dalawa kasama si Doc Caitlin. Sa kabilang panig naman, nakapiring ang dalawang mata ni Caitlin at nakatali din ang kanyang bibig, pati na rin ang kanyang dalawang kamay ay nakatali din sa likuran. Kanina pa siya umiiyak at nagsisigaw
Pero sino naman ang makakarinig? Sarado ang sasakyan at mukhang sila lamang tatlo ang nasa loob noon. Hindi niya kilala ang mga ito dahil kanina noong tinawag siya ng guard na hinahanap daw siya ni Theo na nasa labas ay doon na siya dali-daling lumabas. Naglakad pa nga siya ng ilang hakbang na medyo malayo sa bahay niya at doon na niya nakita ang dalawang hindi pamilyar na lalaki at bigla siyang pinasok sa lumang sasakyan na mukhang inarkila pa ng mga ito. Bit-bit pa niya ang kanyang medical tools dahil iyon ang sinabi ng guard na nasa labas daw si Theo at may ipapacheck up. Ang hindi niya alam, iyon na pala ang daan patungo sa kanyang kapahamakan. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng mga ito, basta't ang alam lamang niya may nakatutok na bagay sa kanyang tiyan. At dahil ayaw niyang mamatay, kinalma na lamang niya ang kanyang sarili at hindi na umimik. Ramdam naman ni Caitlin na dumating na sila dahil huminto na ang sasakyan. Inalalayan naman siya agad ng dalawa papunta sa lugar na hindi niya alam dahil sobrang dilim ng paligid niya dahil sa panyong nakaharang sa kanyang paningin. Rinig niya din ang boses ng isang babae at doon na siya tinanggalan ng piring at tali sa bibig. Ngayon nga ay nasa harapan na siya ng isang lalaking namumutla habang nakahiga sa isang maliit na kama. Nang lingunin niya rin ang paligid ay doon niya din nakita ang isang babae at dalawang lalaki na sa tingin niya ay ang dumukot sa kanya kanina. "Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin?" Naiiyak na tanong ng doktora. "Hindi ba obvious, Dok? Hindi ba't gusto mo ng maraming pasyente? O ayan na, nasa harapan mo na. Tanggalin mo ang bala sa katawan niya." Wika pa ng babaeng si Joyce. "Ano? Hindi ko kayang mag-opera dito. Bakit hindi niyo na lang siya dinala sa ospital? Bakit niyo po ba hinintay na lumubha ang sitwasyon niya?" Doon na nga kinuha ni Joyce ang baril na hawak-hawak ni Greg at itinutok sa ulo ni Caitlin. "Bakit? Uoperahan niyo ba ang asawa ko kahit walang maibigay na down payment? Hindi ba't hindi naman? Masyado niyo kasing inaabuso ang pagiging doktor niyo. Ay kapag kaming mga mahihirap na ang magkakaganito, matik ignore kayo. Pero kapag mayaman, opera agad." "Nag-oopera ako kahit walang down. Isa pa, I can help you." "At sa anong paraan mo kami matutulungan, ha?" "Hospital bills. Kailangan niyo naman pala ng tulong. Bakit hindi kayo nanghingi? Bakit ganito pa?" "Wala na. Huli na ang lahat. Salamat na lang pero hindi mo kami mauutos sa bait-baitan mo dyan." "Help? Baka isuplong mo pa kami sa mga pulis at sabihin mong kinidnap ka namin. Huwag ka na lang maraming satsat dyan at operahan mo na ang asawa ko." "But I can't do that. Wala akong sapat na materials to proceed for an operation. Masyadong risky. Ang dala ko ay ang mga tools lang na ginagamit ko pang check-up. Walang pang-opera." "Doktor ka, diba? Gawan mo ng paraan. Huwag mong sabihin na hindi ka namin mapapakinabangan dito." "Joyce, tama na." Rinig nilang lahat na tinig ng isang lalaki. Nang lingunin naman iyon ni Caitlin ay doon niya na nakita si Theo. Tumayo naman siya agad at hinarap ang binata. "Theo? Tell me, ikaw ang may utos nito?" "Kuya, mamaya na kayo magdrama, pwede ba? Mamamatay na yung asawa ko, Kapag namatay yan, papatayin ko din tong walang kwentang doktorang to." "Joyce, ano ba? Sinabi ng tama na Paano pa magagawa ni doktora ang trabaho niya kung ginugulo niyo siya? Iwanan niyo na muna kami ditong dalawa, please lang." "Kuya naman." "Joyce, sumunod ka na lang. Greg, Winston, pati kayo umalis na muna." At iyon na nga ang ginawa ng tatlo. Doon na rin naupo si Theo
at masinsinang ipinaintindi kay Doc Caitlin ang lahat-lahat. Naiiyak naman ang dalaga pero nanaig pa rin ang pag-intindi niya sa sitwasyon ng mga ito. Naiintindihan ko naman kayo lalong-lalo na ang kapatid mo. Sino ba naman kasing papayag na mawala ng mahal sa buhay, di ba? Pero sana sinunod niyo ang tamang proseso. Alam ko, sorry talaga, Doc. Umalis ka na lang. Ako na lang ang bahala sa kanila. Now, uupirahan ko ang asawa niya. Pero wag dito. Uupirahan ko siya ng libre. Pero sana makumbinsi mo silang madala sa ospital. Please, Theo. Tumango naman si Theo. At nang sa wakas ay nakumbinsi niya si Joyce at dinala na nila ito agad sa ospital kung saan nagtatrabaho si Caitlin. Pagdating ay wala ng tanong-tanong at kumilos na agad ang lahat. Sa tulong na rin ng iba pang mga doktor at staff ay naging matagumpay ang operasyon ng asawa ni Joyce na si Ben. At dahil maraming dugo ang lumabas sa katawan niya, ay sinalina na naman siya ng dugo. Kaunting pahinga na lamang ay magigising na si Ben, kaya labis ang pasasalamat ni Joyce, lalong-lalo na si Theo. Salamat, Doc, at pasensya na ulit. Ayaw kong gawing libre ang operasyong yun, kaya naisipan kong maging assistant mo sa mga medical missions na gagawin mo pa sa mga susunod na linggo. Alam kong medyo matagal ko pang mababayaran ng buo yun, pero pursigido ako. Pasensya na. Gusto kong isipin na nakipagkaibigan ka sa akin dahil totoo yun, pero hindi pala. Nakipagkaibigan ka lang pala sa akin para makuha mo ang loob ko. Totoo nga ang sinabi sa akin ni Doc Leia. Delikadong kaibiganin ang taong pasimpleng nagbait-baitan. Pero Theo, gusto ko lang sanang sabihin sa iyo na ayaw ko ring palampasin pa ang nangyari sa akin kanina. Kaya kinontak ko na ang mga pulis. Pulis? Hindi ko kinontak ang mga pulis dahil dinukot nila ako kanina. Kinontak ko ang mga pulis dahil wanted silang 3. Dahil sa pagnanakaw nila sa isang bangko. Hindi man nila successful na tangay ang pera, pero nagnakaw pa rin sila. Tapos na ang trabaho ko. Nagamot ko na ang asawa ng kapatid mo. Kaya kapag gumaling na siya at nakalabas, haharapin niya naman ang kasalanan ng ginawa nila. Okay, maiwan na muna kita at kailangan kong magpahinga. Iyon na ang huling palitan ng salita ng dalawa bago sila magkanya-kanya. Inaamin ni Theo na labis ang lungkot na nadama niya dahil imbis na maganda na sana ang pagkakaibigan nila ni Doc Caitlin ay nasira pa ng dahil lang sa planong kanilang ginawa. Ganoon din naman ang doktora. Akala niya kasi ay totoo at genuine ang pakay ni Theo sa kanya, pero pakitang tao lang pala para makuha ang kanyang gusto. Sinubukan naman ni Theo na kalimutan na lamang si Caitlin dahil nahihiya na rin siyang makipag-usap dito, pero hindi niya talaga magawang kalimutan kahit isang segundo ang dalaga. Hanggang sa nagkaroon na naman ng medical mission ang team ng dalaga sa kanilang bayan, kaya doon na siya humugot ng lakas ng loob upang kausapin ang magandang doktora. Noong unay, ayaw pa siyang pansinin nito, pero hindi pa rin sumuko si Theo at patuloy pa rin siyang sinusundan. Theo, ano ba? Buntot ba kita para sunod ka ng sunod? Pwede rin. Sige, okay lang. Gawin mo na lang akong buntot para hindi na ako mawalay sa iyo. Kausapin mo naman ako, oh. Napatawad na kita, kaya okay na. Hindi na natin kailangan pang mag-usap. Ayun naman pala kahit saglit lang. Aalis na kami dahil tapos na ang mission namin dito. Isa pa, wala akong extra time para makipag-usap sa iyo. Tama na iyong traumang nakuha ko noon nang dahil sa iyo, kaya please lang,
Umalis ka na at huwag mo na akong kakausapin pa. Pero Dok, gusto kita. At kahit kailanman hindi ka nawala sa isip ko. Sorry sa nangyari, pero hindi ko rin talaga makontrol ang nararamdaman ko eh. Gusto mo ako? Talaga ba? O baka naman panibagong strategy na naman yan para makuha mo ulit ang loob ko? Style mo bulok na, Theo. Besides, hindi sapat na gusto mo lang ako. Look at yourself nga oh. Anong ibubuhay mo sa akin kapag nagkataon? Anong ipapakain mo sa mga anak natin? Niyog? Umaga, tanghali, gabi, niyog? You're not ready financially and I won't settle for less. Excuse me. Alam ni Caitlin na below the belt na ang mga nabitiwan niyang salita at sobrang masakit iyon para kay Theo. Hindi naman siya ganoon eh. Sinadya niya lang talagang sabihin iyon para layuan na siya ng binata. Kahit paman parehas lamang sila ng nararamdaman nito, pero ayaw niya nang magtiwalang muli. Bukod doon, ayaw niyang si Theo lamang ang maging dahilan nang hindi niya pagtuloy sa Amerika upang magpahinga na muna. 2 taon pa naman siyang mananatili doon at ayaw niyang pigilan lamang siya ng kanyang emosyon. Habang si Theo naman ay ginawang inspirasyon ang masasakit na salitang binitawan ng babaeng mahal niya. Totoo nga naman, ano nga naman ang panaman niya sa isang dalagang sobrang yaman at successful na. Isa lamang siyang hamak na magsasaka at hindi pa nga ready financially tulad na nga rin ng sabi ng doktora. Nagsipag palalo si Theo at ibinenta ang kanyang lupain para i-invest ng isang negosyo. Alam niyang 50-50 ang chance sa pag-i-invest pero positibo siya. Hindi naman siya nabigo dahil binigyan siya ng tsansa ng tadhana. At ngayon nga, palago na ng palago ang kanyang munting negosyo na unti-unting lumalaki. Marami na rin siyang naipundar sa loob lamang ng 2.5 taon. At hanggang ngayon, wala pa ring ibang babae ang bumibihag sa kanyang puso. Hindi na rin siya umaasang magkikita pa silang muli ni Caitlin dahil mahabang panahon na rin ang lumipas. Ngunit parabang tadhana na ang gumawa ng paraan dahil nang nasa isang art gallery noon si Theo upang tingnan ang mga famous paintings na nandoon, ay sa di sinasadyang nabangga niya si Caitlin. "Oh, sorry miss, let me help you with..." Wika ni Theo na hindi na nga natuloy nang magtagpo ang paningin nila ni Caitlin. "Caitlin? I mean, Doc Caitlin? Theo? What a small world. Sorry, hindi kita nakita. Ako na dyan." "Oh no, Theo, wag na. Ako na. Alis na din naman ako eh. Nice seeing you again. Bye." At nangakma na sanang aalis si Caitlin ay doon na nga nahawakan ni Theo ang braso ng dalaga. "Hindi ka ba naniniwala sa tadhana ha?" "Nope, hindi. And I'm sure aksidente lang na nakita tayo. Sige na, let me go at alis na ako." "Nagmamadali ka ba? Saan ka pupunta?" "Wala ka nang pakialam doon." "Caitlin, it's been 2 years. Hindi mo pa rin ba ako napapatawad?" "Theo, hindi pa man ako nakakalis ng Pilipinas ay sinabi ko na sa iyo ng malinaw na napatawad na kita. Isn't that enough?" "Hindi, dahil iyong sinabi mo sa akin noon, iyon ang naging inspiration ko para magsipag, para maging handa financially at maging mas karapat-dapat na sa iyo. Now that I'm ready, sana naman bigyan mo ako ng chance. Alam kong minsan ko nang nasira ang tiwala mo, pero this time, I assure you na hindi ko na ulit yun gagawin. I can't let you go again. I just can't. Mababaliw na talaga ako kapag nangyari pa yun." "Hindi, manligaw ka."
Wait, what? Wait, really? Pumapayag ka? Kapag okay sina mami sa'yo, okay din ako. Pero wag dito. Aalis na ako pa ibang bansa ulit. And if you're really sincere, susunod ka. Uwi ka nito, saka umalis. Pero hindi ko alam ang exact ad. At hindi na nga natuloy pa ni Theo ang sasabihin dahil nakalayo na ang dalaga. At dahil sincero siya, ay hinanap at inalam niya ang address ni Caitlin sa ibang bansa at bumiyahe agad kinabukasan. Doon, tinanggap naman siya ng buo ng mga magulang ni Caitlin at nakuha niya nga ang basbas ng mga ito. Nangangahulugan lamang na pumapayag na rin si Caitlin na maligawan siya ni Theo. Pinatunayan ng binata sa dalaga na seryoso siya at makalipas ang ilang buwan ay naging sila na nga officially. Nag-propose, namanhikan at ikinasal. At ngayon nga, happily living na ang dalawa kasama ang kanilang 3 kiddos na sina Gabby, Elisha at Marie. The end. Oh my goodness mga kakulay, ibang klase na naman ng pag-ibig. Oh wow! Itong si Tadhana nakakaluka. Palagi na lang tayong naintriga, na worry kung sila ba. And then at the end, sila talaga. Oh my goodness, mapaglaro talaga si Tadhana. Alright, thank you for being here. Thank you for listening. Thank you to Yen Yen for this beautiful story. Thank you all my subscribers and listeners. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe and don't forget to click the bell para ma-notify kayo kung may bagong upload tayo dito sa Kulay TV. Alrighty, this is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.